Magandang araw mga ka-Maynila at mga kapuso sa YouTube. Ako si #WalkWithNan at welcome sa ating video ngayong araw na ito. Alam niyo ba na may bagong survey mula sa Okta Research na nagsasabing si dating Mayor Yorme Isko Moreno Domagoso ang nangunguna sa Manila mayoralty race para sa 2025 elections? Pero teka, hindi lang siya nangunguna. Landslide daw ang laban niya. Kaya ngayon, aalamin natin ano ba ang sinasabi ng survey na ito, sino ang mga kalaban niya, at bakit ganito ang resulta. Kaya huwag ka na alis dyan, ha? O, mga ilang minuto tayong mag-uusap, mga kaibigan, mag-a-analyze at magbibigay ng opinyon tungkol sa mainit na laban dyan sa Maynila. Kung curious ka, i-hit mo na yung like button at i-subscribe para updated ka sa mga ganitong balita. Tara, simulan na natin. So ano nga ba ang Okta Research, mga kaibigan ko? Research survey na ito para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Okta Research ay isang kilalang polling group dito sa Pilipinas na madalas na naglalabas ng surveys tungkol sa eleksyon, public opinion at iba pa. Ang latest survey nila tungkol sa Manila mayoralty race, ginawa mula March 2 hanggang March 6. Tama, kaka-release lang nito. Ang tanong nila sa mga botante, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo para maging mayor ng Maynila? At ang resulta, taran, si Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno Domagoso, dating mayor ng Maynila. Nanguna with 67% voters preference. Grabe ha, di ba? Sa likod niya, si Congressman Sam Versosa with 16%. At ang kasulukuyang mayor, si Hani Lacuna with 15%. May iba pang kandidato tulad ni Raymond Magaching na 1%, pero malinaw na si Isko ang frontrunner dito. Pero teka, bakit ganito ang numero? Ano ang nangyari? Ayan, susunod nating pag-uusapan. Para sa mga hindi masyadong kilala, si Yorme Isko Moreno Domagoso o Francisco Domagoso sa tunay na buhay, let's rewind a bit. Si Isko Moreno Domagoso, dating basurero, turned actor, turned politician, naging mayor ng Maynila noong 2019, kilala siya sa kanyang Yorme persona. Yung tipong hands-on, lagi na sa kalsada at may malasakit sa mga Manileño. Naalala niyo ba nung nilinis niya ang Divisoria o nung ipinatupad niya ang mga proyekto tulad ng bagong ospital at housing? Kahit hindi perpekto ang termino niya, marami ang nagsasabi na napakita niya ang aksyon at resulta. Pero noong 2022, tumakbo siya for president tapos natalo. Kaya si Hani Lacuna, ang vice mayor niya noon, ang pumalit at naging unang babaeng mayor ng Maynila. Ngayon, mukhang gusto ni Isko na bawiin ang pwesto niya. At base sa survey, parang gusto rin siya ng tao. Pero bakit kaya? May magic ba talaga si Yorme Isko Moreno Domagoso o sadyang pagod na ang mga tao sa status quo? Ngayon, pag-usapan natin ang mga kalaban ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Una, si Mayora Hani Lacuna. Bilang incumbent, normally malakas ang laban ng isang nakaupo, di ba? Pero sa survey, 15% lang ang nakuha niya. Bakit kaya? Si Hani Lacuna naging mayor noong 2022 at marami rin siyang nagawa like continuing some of Isko's projects at focusing on health and education. Pero may mga nagsasabi na hindi siya kasing visible o kasing aggressive sa pagpapakita ng accomplishment niya. Fair ba yun? Next si Sam Versosa, congressman ng tutok tuwingin, party list. Excuse me po. Nakuha niya ang 16% na mas mataas pa kay Lacuna. Kilala rin si Sam Versosa sa kanyang charity work at ng business ventures. Pero baguhan pa lang siya sa Manila politics. May chance ba siya na ma-unseat si Isko? At lastly, si Raymond Bagaching. Aktor din, tulad ni Isko dati, pero 1% lang ang nakuha niya. Mukhang tatlo lang talaga ang maglalaban dito. Isko, Sam, at Hani. Ano sa tingin ninyo? Sino ang may edge bukod kay Isko? Okay mga kaibigan, tignan natin ng mas malalim ang survey. Sabi ng Okta, 67% kay Isko, 16% kay Sam, 15% kay Hani.
Pero hindi lang yan numbers ha, may kwento yan. Halimbawa, kung titignan mo ang breakdown, si Isko malakas sa lahat ng distrito ng Maynila. 1, 2, 3, 4, 5 pang 6 district. Consistent at suporta sa kanya. Pero teka, may tanong ako sa inyo. Sa tingin niyo, bakit ganito kalakas si Isko? Dahil ba sa nostalgia ng termino niya? O baka naman gusto ng mga tao ang pagbabago ulit? I-type nyo sa comments ang opinion nyo. At isa pa, si Hani bilang incumbent, bakit kaya 15% lang? May kulang ba sa performance niya? O sadyang mas malakas ang karisma ni Yorme Isko Moreno Dumagoso? Curious ako sa sagot nyo. Kaya i-comment nyo yan mamaya sa comment section. So, anong ibig sabihin nito para sa Maynila sa 2025? Kung mananalo si Yorme Isko Moreno Dumagoso, base sa survey, mukhang babalik ang estilo niya sa pamumuno. Yung tipong action agad, visible sa tao, at aggressive sa projects. Pero may tanong, kaya niya bang tapusin ang mga nasimulan niya noon? At paano niya maaayos ang mga problema tulad ng traffic, basura, at informal settlers? Si Sam naman, kung sakaling mag-upset, baka fresh perspective ang dala niya, business-minded at focus sa charity. At si Hani, kung magkakamilagro man, baka mas maging stable ang Manila under her leadership. Pero sa ngayon, parang si Isko talaga ang bet ng tao. Sa palagay ko, itong survey ay hindi lang tungkol sa boto, tungkol to sa tiwala. Sino ang pinagkakatiwalaan ng mga Manileño? At ikaw, kung butante ka ng Maynila, sinong iboboto mo? Sabihin mo yan sa akin sa comments. Ayan mga kaibigan, ilang minuto tayong nag-usap tungkol sa Manila Mayoralty Race at sa Okta Research Survey. Salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy at may natutunan kayo. Kung gusto nyo pang malaman ang updates tungkol sa 2025 elections, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell. I-like nyo na rin itong video na to kung natuwa kayo at i-share sa mga kaibigan nyo, mga taga Maynila. Sa comment, sabihin nyo, sinong iboboto nyo? Isko, Sam, o Hani? O baka may iba kang bet? Excited na ako sa mga sagot niyo. Ako si #WalkWithLan. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at matalinong botohan sa 2025. Bye-bye!